Hello mga creative! For today's video, isi-share ko sa inyo kung paano ko ginawa itong hand-beaded gown na fuchsia pink ang color. Siyempre, unang-una muna natin gagamitin diyan ay yung base fabric niya. At ang ginamit namin diyan ay itong lace na kung saan ito ay beaded, sequence, saka glittery siya para mas maganda ang eksena ng ating gagawing gown. Napapansin ko lang mga creative na kalimitan sa mga gown na nauusong ngayon ay lace fabric na kung saan ito ay mga glittery at napakakikinang ng mga ginagawang gown ngayon. Kaya naman syempre gaya-gaya muna tayo at itong ating order na gown ay hand-beaded nga ang request ng ating client. Kaya naman pagkabuo ng ating base ay sinimulan ko na rin itong lagyan ng mga trace at mga pattern para masundan ng aking mga beaders kung paano nila i-dedicate at itatahi yung mga beads at mga sequence na ating ilalagay dito. Napaka-grateful ko nga mga creative sa aking mga nagiging client dahil sa kanila ay nakakapagbigay tayo ng extra income at extra trabaho para sa ating mga kapitbahay. Siyempre, hindi natin pwedeng suluhin niyan dahil hindi natin kakayanin yung time, lalong-lalo na kapag marami na talaga nagpapagawa. Kaya naman, ginamit ko yung opportunity na ito para makapagbahagi sa aking mga kapitbahay para sila rin ay magkaroon ng extra income. Siyempre, sa ganitong klase ng gawain ay nagkakaroon din sila ng mga kaalaman at marami silang natututunan lalong-lalo na sa pagbubuo ng mga gown na pinapagawa ko. Siyempre, unang-una ko muna diyan na lagyan ng pattern kung paano nila gagayahin at gagawin itong aking mga ginagawa dito sa gown na ito. Siyempre, meron dyan tayong mga beads, sequence, mga glass beads na ilalagay dito para mas makinang siya at mas maganda siyang tingnan. At dahil nga request ng ating client na fully beaded itong ating ginawang gown, ay siyempre kailangan nating paghusayan at bigyan talaga ng panahon yung paggagawa nito dahil medyo matagal nga ang gumawa ng ganitong klase ng gown. Tulong-tulong nga kami dyan mga creative sa pagbubuo ng mga gown na ito dahil ang gown na ito ay may component siya na kung saan meron siyang mga beads na dinidikit at tinatahi para magkaroon ng variation yung ating ginagawang gown. At kung mapapansin ninyo mula sa top hanggang doon sa pinakang skirt niya ay may mga dikit siya na beads at may mga tahi ding beads at pagkatapos nating magawa yung mga nakadikit at mga nakatahi na beads ay isa-isa na rin niyang nilalagyan ng mga glass stones itong pinakang upper part ng ating gown. At doon naman sa mga ibang nagagawa dito sa aking gown ay syempre sila yung mga naglalagay ng mga lawit-lawit o yung tinatawag natin mga tassel beads para mas maganda ang eksena ng gown na ginagawa natin. Kaya naman sa mga creative natin diyan ng mga designer na kumbaga ay beginner pa lamang sa mga ganitong klase ng gown na kung saan may request ang client nila na kailangan ay fully beaded, wag na wag tayong papayag na mura lamang ang halaga ng ganitong klase ng gown kasi ang pinag-uusapan diyan ay yung effort at yung design ng pagtatahi nito, lalong-lalo na kapag fully beaded talaga siya mula sa top hanggang sa laylayan niya. Kaya kailangan talaga todo effort yung ating mga naggagawa diyan at kung saan itong mga ganitong klase ng gown ay kailangan talaga na medyo pricey dahil nga kumbaga ay effort at talaga namang manpower ang ating pinag-uusapan diyan para naman ma-achieve yung gusto ng ating kliyente na pagka-fully beaded nito. Alam nyo ba mga creative na hindi sinasadya na magkakaroon ako ng mga workers na katulad nila, lalong-lalo na malapit lamang dito sa amin at kapitbahay lamang namin. Hindi ko rin inaasahan na magiging ganito dahil nung una kami lamang talaga ang gumagawa ng mga gowns at mga costume. Pero nung dumami na yung mga nagpapagawa sa amin, ay syempre kinailangan na namin ng tao. Kaya naman hindi rin namin inaasahan na magiging ganito yung kakalabasan ng aming mga ginagawa dahil nga sa tulong ng aking mga workers, lalong-lalo na kapag kailangan ko sila sa aking mga pinapagawa, ay nandyan sila lalo. At syempre hindi natin sila bibiguin sa mga binabayad natin sa kanila dahil syempre deserve nila na mabigyan ng maayos na pasahod dahil nga napakasisipag at napakabubuti ng aking mga tagagawa diyan. Kaya naman sa mga designer na marami ding tagagawa ay mahalin po natin ang ating mga workers dahil nasa kanila talaga ang pundasyon ng ating ginagawang business. At yun lamang po mga creative. Salamat po sa inyong panonood. See you sa aking mga next videos. Bye!